Good day mga parekoy! Welcome to my page. So yun guys, ito yung ating stand ng pang 75 gallon. Kita nyo naman nabulok na yung kahoy dahil sa mga langgam. Baka tubig na rin. Ayan, gagawa tayo ng 3 layer 75 gallon. Mas matibay dito. Tapos meron tayong mga kahoy dito. Ginamit natin is 2x3. Ayan, 2x3. Thin dry para hindi na tayo magkiskis, magliha. Ayan, bali nagkat na ako dito. Ayan, bali ang pagsukat ay ginawa natin is 48 plus 1 inches mula dito sa guhit na to. Tapos ito 3.7 cm. Yan yung kapal ng kahoy na to para eksakto. Ganun din doon sa dulo. Ayan, bali ito yung magiging ano natin, sahig ng tank. Bali 3 layer yung gagawin natin. Alright, magiging ganito pala yung kalalabasan. Ayan. Ayan, ganyan ang itsura. Ayan, kasabi. Ayan, itsura. Ito 2 layer lang to. 2 layer. Ayan. Bali, ito, pupunta doon 49. Kasi 48 ang 75 gallon. Mag-allowance namin ng konti. Ayan, tapos ito nasa loob, ito nasa labas. Tapos may support siya dito para hindi bumaksa. Ayan, matibay na dito. Ayan, para marit na guys. Ayan. Tapos ganyan magiging 3 layer. Linear siya. Pero maliit lang pa kagaya nito. Ilita lang natin pa kasi mataas eh. Dun sa sukat naman pa, ito yung height na mula sa floor 5.5 inches. Tapos space ng kahoy 6.5 cm. Tapos 26 inches yung haba, yung taas ng tank. Space nya 6.5 uli cm, 26 uli. Tapos 6.5 ito yung pinakataas. Ayan, yung sukat natin. Yung 75 gallon, ang weight niya is 18 inches. So gagawin natin, magsusugat tayo ng 1 inches para sa 19. Para may hindi naman siya sagad. Ayan, para may maganda yung pagkapatong, hindi kakapusin. Okay lang sa mugla. Tapos sa kahoy ay yung 19 inches, bawas lang tayo ng dalawang 3.7 cm dito. So papalo is 41. Yan yung ikakat natin. Yan yung magiging pagitan ng dalawang ano natin, patungan. So total yan is 19. Ayan, total width nya is 19. Babawas lang natin kasi magsasapi pa tayo dito ng kahoy, mga 3.7 cm. So total is 19 inches. Tapos ayun na yung nakat natin. Pwede tayo mag-cut ng ilang piraso. Pwede tayo mag-cut ng 12 pieces na ganito ang width. Ayan, pwede rin 15 para kada 1 foot may pansalo. Pero tayo siguro gagawin na lang natin tatlo dalawang panapo. Hatiin na lang natin sa 4 feet. Tapos guys, gagawa tayo ng brace. Ayan, ginanito ko na lang para madali lang mag-cut. So ang gagawin natin para tipid sa triangle na lang tayo dyan. Kasi kakat, kasi ito para madali makakabuo tayo ng ganyan. Kasi ganito yan eh. Ayan, para madali. Madami-dami rin kasi yung ikakat. Ayan, ito yung para sa base brace. So guys, nakumpleto na natin. Ayan, bali 6 nito. Tapos 12 nito, 8 ito, kailangan 4 pang paa. Dito kasi yan eh. Ayan. Yan. Kaso lang dapat sakto. Ayan, sakto dito. Kaya mamaya na natin siguro kakat itong dalawa para eksakto. Kasi pag ganyan parang hindi siya eksakto. Hindi siya 0-0. 0 naman pala. Para mas kapit na kapit. So yan guys, lumipat tayo dito. Saan natin nilalagay? Gumawa muna tayo nito. Yan, dalawa. Yan yung mga giging poste. Yan yung nangunahin natin. Tapos sa kanya lang yung horizontal. Yan. So yan, pag nakabit na itong tatlo, ito naman ang kabila ang ikakabit natin. Balik ka rin natin. So ayan guys, natapos na natin lagyan ng brace tsaka ito. Yan na. Katayo na lang. So, iso na. So, yun guys, naipwesto na natin.
Naglagay natin ng mga kalan kung ano may forma. So sa level natin, ayan, pantay. Ayan, konti. Ayan na, ayan. Tapos dito, okay, okay, pantay. Ayan, tank na lang, tanking na lang, ako lang. Tapos electrical pala.